Dito pa lang sa apartment na tinitirahan ko, mga kababayan, ay 1,300 na yung bayad ko. Ipapakita ko sa inyo, tatlo kami dito. Sa 1,300 ay kasama na yung wifi, kuryente at tubig. So yun yung routine ng wifi namin dito o router. Ito naman yung kwarto ko. Hanggang ngayon ay meron pa rin akong medyas or Christmas. Ipapakita ko sa inyo yan. Yung isa ditong student na lokal. At yung isang Tatis Arto na Ukrainian. So, meron kami ditong bathroom. May washing machine na. May mga cabinet syempre. Ayan. At may bathtub. Meron din pang sara ano. So may salamin dito. May toilet. Ito. At may mga drawer din sa baba. Tatlo lang naman kami dito. At kami na rin yung nag-maintain ng kalinisan dito, ano. So dito, merong isang maliit na kwarto para dun sa may-ari. Dito niya nilalagay yung mga gamit niya, tulad ng vacuum at kung ano-ano pa. Dito, meron kaming maliit na kusina. May, of course, rep. At baga divided yung pagkain namin. So, hindi naman sila nakikialam ng pagkain, mga kababayan. At ganyan yung ugali ng lokal at ng ibang European, ano? So, in-explain ko lang sa inyo, bilang isang independent na OFW, ay ito yung experience ko dito sa Poland. At least meron kayong idea. So dito, meron kaming kettle. Of course, Pilipino tayo. Meron akong maliit na rice cooker dito. Good for 2 person lamang. Minsan ay kumakain ako dito. Meron kaming stove. Ito ang nagluluto, mga kababayan. Ayan. So, sa paggamit nito, madali lang. Pindot-pindot lang. Siyempre yung exhaust fan. So, pag maamoy yung pagkain, kinakailangan yung i-open yung exhaust fan, ano? Pindot-pindot lang din. Then dito may mga drawer kami, katulad nito sa akin to. Meron ako ditong kape, asukal, honey, at itong pangalawang layer sa akin dito, ano? So, andito yung mga mantika ko. Kapag winter season, meron ako nitong maliit na parang pitchel. Itong layer lang na to ang sa akin, ano? Dun sa iba kong kasama yung sa taas. At meron kaming microwave dito. Siyempre, pag madalian ay dito kami nag-iinit ng pagkain. So, dito meron kaming hugasan ng plato. So, ayan. Makikita nyo naman. So, minsan kasi isang piraso lang, dalawang piraso. So, manual na lang yung paggamit namin ng mga kasama ko dito. At may maliit kaming table dito. Minsan dito ako kumakain pagka tapos ng trabaho o pagkabalik ko sa bahay or dito sa apartment na to, ano? So, sa harap, may tanawin. Yung neighbor at saka yung karsada or your highway. So, inuulit ko, kasama dito yung bayad ko na kuryente, tubig sa 1,300 kada buwan. So, yung budget na yan, mga kababayan, ay buwan-buwan kong nilalaan. Ano? Welcome dito sa aking kwarto naman. So, dito sa kwarto ko, maliit lang. Hindi naman ganun kalaki, ano. So, meron lang isang cabinet dito. So, yung luggage ko nandito pa rin. So,
makalat kasi alam niyo naman, lalaki tayo, wala tayong masyadong time sa pag-organize. Pero at least malinis pa rin para sa akin. So meron ako ditong hangiran, syempre yung mga outfit ko. Ano, kapag day off si kabayan ay rumaram pa rin, ano, nagsusuot din tayo ng maayos. Cabinet ko yan. And itong cabinet ko para sa mga pang-araw-araw kong kasuotan. Bumili rin ako dito ng hangiran sa IKEA para pagka winter season, yung mga gamit ko. So, gumagamit ako ng damit 2 beses, ano. So, meron ako doong tuyuan ng damit pagkatapos ng i-laundry doon. So, may maliit din ako ditong shelves. Ayan. At syempre ito, yung bintana. At may maliit ako dito table. So, meron minsan upo ako dito, nanonood. So, may maliit ako ditong laptop. At ito na yung bed ko. So, 1,300 yung kinakailangan yung ilaan, mga kababayan, kada buwan. Sa bayad pa lang yan sa o renta pa lang yan sa room or sa apartment ninyo kung gusto niyo maging independent na OFW, mga kababayan, ano? At sa budget nyo naman sa pagkain, so affordable pa din naman dito sa Poland, pero kinakailangan syempre ay may budget kayo na 700. So, sa total ng budget ko, 2,000 buwan-buwan yung gastos ko, ano, sa kada buwan. So, minsan less, minsan 1,600, kasi 300 zloty ay kasya na yun kapag mahilig kayo magluto. 300 zloty kada buwan, kasya na yun kung palagi kayo nagluluto at kumain ng itlog o karne. Pero kung minsan pumupunta kayo ng restaurant at yung mga mumurahing restaurant katulad ng fast food, may mga Asian restaurant din dito. Kaya ako sinabing 2,000 yung budget ko kada buwan, kasi kumakain ako minsan sa mga fast food kasi nga sobrang busy minsan sa trabaho at wala na akong time sa pagluluto, mga kababayan. Ang presyo ng bigas dito ay tumaas na rin. Way back 6 years ago, ang presyo ng bigas ay nasa 3 zloty or 2 zloty lang. Pero ngayon ay 4 or 5 zloty na. Depende sa variety, ano. Yung itlog, tumaas na rin. At sa madaling salita ay kasyang-kasya ang 1,800 hanggang 2,000 na budget, mga kababayan. Kasama na doon yung pagkain ninyo sa restaurant, ano? Kaya affordable pa rin para sa akin ang Poland, mga kababayan. Kaya doon sa mga nagangarap hanggang sa ngayon, yung mga nandito na ay ito pa rin lang ninyo yung gusto ninyo sa buhay dito sa Poland. At maging aware lang kayo sa pagbabago ng ekonomiya dito sa Poland, ano. Sabi ko nga sa inyo, pipitong taon na ako dito sa Poland ngayong taon. Kaya yung advice ni Kabayang Adrian, independent ako, hindi ako under ng agency, at ang employer ko ay direct hotel. Ang employer ko yung general manager. At ako yung nag-aasikaso na ng aking mga documents dito sa Poland, sa pag-apply sa immigration, sa pag-apply ng resident dito sa Poland. At may mga lawyer na rin dito na pwede kayong ma-arkila or mabayaran para sa supporting ng pag-apply ninyo sa immigration, mga kababayan. So, sinasabi ko lang, para dun sa mga nangangarap maging independent na OFW katulad ko,
independent ha, hindi yung na under pa kayo ng agency. Kasi magkaiba yan. Kasi pag independent kayo, cargo ninyo yung sarili ninyo. Walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili ninyo. Kasi kasi pag under agency kayo or may employer kayo na agency, so madali kayong makakahagilap ng kapwa nating Pilipino. Kapag ka-independent kayo at ang katrabaho ninyo ay mga local, ay medyo mahirap kayong makahagilap ng mga Pilipino, mga kababayan. So kaya sinasabi ko sa inyo, be ready kapag gusto nyo maging independent na OFW na katulad ko. Kasi kinakailangan malakas yung loob ninyo. Meron kayong mga kakilala na lokal na maaaring makatulong sa inyo, ano? So kakatapos lang ng trabaho ko nga, sabi ko sa inyo. At nais ko lang replyan yung mga kababayan natin na nagtatanong kung magkano daw ba ang budget ko kada buwan dito sa Poland. So, ang budget ko, mga kababayan, sa renta pa lang ng apartment ay 1,300. Kasama na doon yung tubig, kuryente, at saka yung wifi. So, 700 to 500 zloty yung budget ko sa pagkain. Kasi yung transportation ko ay binabayaran ng aking company. Kaya hindi ko sinama dito sa budget ko, mga kababayan. Sila yung nagbabayad ng transportation ko. At yung multi-sport ko sa pagpunta sa gym. Kasama yun doon sa tax na binabawa sa akin kada buwan, mga kababayan. So yung video na to ay isang gabay nyo lamang, ano, inuulit ko, isang gabay nyo lamang to at hindi nyo pwedeng ikumpara sa status ng buhay nyo dito sa Poland kasi magkakaiba tayo ng trabaho at magkakaiba tayo ng field, ano, yung style ng buhay dito sa Poland. Bagamat Pilipino tayo, so may kanya-kanya tayong style or alam nyo yun, yung passion natin dito sa Poland. So ako bilang isang OFW, ay medyo tamad ako minsan magluto, kaya medyo magastos din sa akin kada buwan at inaamin ko man yan. No, hindi ko naman yan ikinakahiya kasi bilang isang hotelier, minsan talaga pagod yung utak ko, pagod yung katawan ko at wala akong time para magluto, mga kababayan. So ito yung kwento ng buhay ko, mga kababayan, ay mapapanood nyo dito sa aking YouTube. Ulit-ulit kong ginagawa ng kwento, yung kwento ng buhay ko syempre dito sa Poland bilang OFW, bilang kabayan ninyo, ano? So, hindi ko naman pinagdadamot yung tunay na experience ko dito sa Poland. So, kung ano yung na-experience ko at yung nararanasan ko dito sa Poland ay binabahagi ko naman yan dito sa aking video, mga kababayan. So, good luck dun sa mga nag-apply pa lamang. Good luck dun sa mga kakadating pa lamang. At keep dreaming, mga kababayan. Ano, isa nga rin akong OFW sa Poland na nag-umpisa sa pagtatrabaho sa agency. At after 2 years ay nakahanap ako ng direct na company dito sa Poland. So, syempre, kailangan nyo may skills kayo at meron kayong lakas ng loob. Hindi lang pwedeng lakas ng loob tapos wala kayong skills. So, yan yung unang-una kong pwedeng ibigay na idea sa inyo. So, once again, ito yung budget ko dito sa Poland kada buwan. At ito yung pwede nyong maging gabay
So, pwede nyong mapababa yan, pwede nyong tumaas yan, or pwedeng tumaas yan, depende sa lifestyle nyo, mga kababayan, ano? So, once again, ako si Adrian, at ito ang tunay na kwento ng buhay ko dito sa Poland.